Hearing resumed. Kong Marcoleta. Hearing suspended for a few minutes. Hearing resumed. Kong Marcoleta, please proceed po. Thank you, Mr. Chair. I was requested to go back a few lines. I'll start with alleged black time with Amcara. Ganito rin po ang napatunayan na ginawa ng ABS-CBN nang gamitin nila ang Channel 43 para lumipat mula sa analog papunta sa digital na sistema. Mula pa sa demonstration period na ibinigay ng NTC sa ABS-CBN na hanggang June 30, 2015 lamang, ito ay nagpatuloy sa pag-broadcast ng TV Plus at pay-per-view hanggang ito ay umabot ng 5 taon at 4 na buwan. At 1 taon bago matapos ang prangkisa ng ABS-CBN at Amcara, ay ibinenta nito ang 49% ng kanyang pagmamay-ari nito sa Amcara. At nagkunmang na black timing lang ang lahat para mapagtakpan ang paggamit ng TV Plus sa pag-akala nito na ang prangkisa ng Amcara ay hindi na mapapansin na paso na rin noon pang Mayo 4, 2020. Nabuko pa ang ABS-CBN ng mapatunayan sa pagdinig na hindi black time ang arrangement nila, kundi isang use of rock na ipinagbabawal po sa prangkisa. Ito po ay dahil sa pag-amin na rin ni Ginoong Carandang na sa halos 24 na taon ng ABS-CBN ang gumagamit sa kanilang frequency, gamit ang sariling logo, tauhan, pasilidad sa pag-ere ng kanilang programa. Pati nga ang kanilang transmitter na pinatunayan ng NTC at ng Ginoong Carandang na patuloy na ginamit kahit sila ay merong cease and desist order na tinanggap mula sa NTC noong Mayo 5, 2020 sa kabila ng pagsisiguro sa akin ni Ginoong Carlo Katigbak na sarado na ito dahil siya raw mismo ang nag-utos nito. Kaya marami po siguro ang makakasuhan ng perjury dito. For 24 hours a day, 7 days a week, makikita po sa slide dyan, for the past 24 years, ABS-CBN did broadcast all its shows through the Studio 23 frequency of Amcara, with only 3 hours sign-off. Amcara has not shows of its own. It has no other client except ABS-CBN. This is use of rock, not black timing. And ABS-CBN and Amcara have to face the legal consequences for this deliberate misrepresentation. At sa isang bahagi po ng pagdinig ay muli na naman pong tinangka ng ABS-CBN na palitawin na tuloy-tuloy po ang usapan nila matapos ibenta nito ang 49% ng pag-aari nito sa Amcara. Nang tanungin ko po ang Amcara kung paano nila ito gagawin samantalang meron ng petisyon sa NTC na pagtibayin ang deed of assignment ng Amcara at Asian Multimedia and Production Company na kanilang pinagkasunduan pa noong pa pong Marso 12, 2019. Ay wala na pong naisagot si Ginoong Carandang at inamin na po niya lahat ng napatunayan sa bahaging ito ng ating pagdinig. Ang Asian Multimedia ay pag-aari ni Ginoong Federico Garcia, isang retiradong opisyal ng ABS-CBN. This surreptitious use of Amcara as an artifice demonstrates a familiar pattern, Mr. Chair. Ibinabato-bato na lang ang pagtitiwala ng sambayanang Pilipino. ABS-CBN is more of serving itself, its benefit, and all the perks that go with it. ABS-CBN has doubtful title to the properties. Hindi lang po ang Filipino citizenship ni Ginoong Gabby Lopez ang kaduda-duda. Maging ang mga titulo ng ABS-CBN sa mga pag-aaring biglang naibalik sa kanila pagkatapos ng EDSA Revolution ay kaduda-duda rin.
mula sa salaysay ni Ginoong Augusto Almeida Lopez ay ibinilin pala ni dating Pangulong Cory Aquino na idaan sa arbitration ang pagdidetermine ng pagmimayari ng ABS-CBN sa mga pasilidad nila sa Quezon City at mga probinsya. Ito po ang layunin ng unang agreement to arbitrate na may petsang January 6, 1987. Dito ay ipakikita ng ABS-CBN ang lahat ng kanilang torrents titles at iba pang katibayan ng kanilang ownership. Pero hanggang ngayon po ay walang maipakitang record ng arbitration na nauukol sa pagmimayari ng ABS-CBN. Even the title to their property in Mother Ignacia Avenue in Quezon City, from which all its power literally and figuratively emanates, appears to be spurious. Pakita po natin yung mga titulo. Yung una pong titulo ay ito po yung binigay sa atin, Mr. Chair, na Xerox copy. Sa bandang ibaba po niyan, makikita po ninyo ang titulo ng pinagkunan ng kanilang sariling titulo. Yung nasa kanan naman, yan po yung nasa pag-iingat ng Register of Deeds. Makikita po sa dalawang titulo na yan, parehong-pareho, na yan po ay Owner's Duplicate Certificate. Hindi po makita sapagkat wala sa vault ng Registry of Deeds ng Quezon City yung original title. Kasi po kung pupunta kayo doon para humingi ng electronic copy ng original title, yun po ay makikita ninyo at madidistinguish sapagkat ang original title, nakasulat sa left margin nito yung salitang original title. Pakita po nyo yung dalawa pang titulo. Yan pong dalawang nakikita nyong titulo, yung bandang kaliwa, yan po yung pinagmulan na titulo ng ABS-CBN, yung TCT number 110731. Magtataka po kayo dyan pag sinuri ninyo, ibang lugar po ang nakalagay dyan, parang Bagong Nayon, Quezon City, at ang kanyang area ay 42 square meters, hindi po 44,000 plus square meters na nandun sa kanilang titulo. Yan naman pong nasa kanan, Mr. Chair, yun po ang kakambal na numero ng titulo ng ABS-CBN, meron din silang titulo 125702. Sa makatuwid, dalawang titulo pong magkamuka, magkapareho. Yung isa po ay ibang lugar na naman, pero yan ay 400 square meters lang. Ang nakakapag-intriga pa po dyan, Mr. Chair, meron pong minota na nakalagay for provisional registration. Pero 53 taon nang nakararaan, hindi naman po nila makita o hindi maipakita sa atin yung kopya ng petition for registration. Ang katibayan na maaring wala pong ganun, sapagkat hindi man lang naka-annotate doon sa likod ng titulo na dapat sana ay naka-annotate po yung petition for registration sa likod ng titulo. Wala po. At the very least, Mr. Chair, makikita natin doon yung title ng kaso, Petition for Registration or Petition for Provisional Registration, yung case number, at pati na po yung pangalan po ng korte. Halimbawa po, Branch 110 ng Regional Trial Court, ang Quezon City. Wala po lahat yun. Kaya talaga pong kaduda-duda yung titulo mismo ng ABS-CBN diyan sa Mother Ignacia na kung saan nandyan po ang kanilang headquarters. Ito po siguro ang dahilan, Mr. Chair, kung bakit ipinasya ni Pangulong Cory Aquino na idaan ang lahat sa arbitration. Sa kasamang palad, wala nga po silang maipakita ng record ng arbitration na ito hanggang sa ngayon. Tax evasion. It was conclusively proved that ABS-CBN and its subsidiaries engaged in complex schemes to unjustly avoid paying taxes or unconscionably reduce the taxes due to the government. Nakasad po sa prangkisa ng ABS-CBN na dapat itong magbayad ng tama at kaukulang buwis sa pagtuos ng BIR. But ABS-CBN used its wholly owned subsidiary, Big Dipper Digital Content and Design Inc., a PESA-registered IT company, as a convenient tax shield to deprive the government of billions in revenues. Lumitaw po sa pagdinig na bilang isang PESA-registered company, ang Big Dipper ay exempted sa pagbabayad ng buwis sa unang 6 na taon nito. Pagkatapos nito ay lilipat siya sa 5%
na pagbabayad ng tax on gross income, napakaliit kung ihahambing sa hindi PESA-registered company na nagbabayad ng 30% of its taxable income, maliban pa sa iba't iba pang national and local taxes. Ang mas malaking bentaha po ng Big Dipper ay walang tax na ibinabayad kung magdi-declare po ng dividends na kasangkot ang ABS-CBN bilang parent company. Very much like the Amcara ploy, Big Dipper has no other clients than ABS-CBN and its subsidiaries. It has only one foreign client, ABS-CBN Global Hungary, na wala pong empleyado kahit isa. In other words, Big Dipper exists only for and because of ABS-CBN, which inflates its costs paid for digitization to Big Dipper and therefore reduces its 30% tax obligation on its income but reaps a windfall on dividends with Big Dipper, which is zero rated. Ang pera ay pumapasok lang sa isang bulsa at lumalabas din sa kabilang bulsa dahil iisang tao lang ang may suot ng pantalon na merong dalawang malalim na bulsa. By taking advantage of the Philippine Export Processing Zone, Big Dipper was able to significantly reduce its costs while inflating its income courtesy of its client relatives. It is good that the Committee on Good Government and Public Accountability will conduct a parallel investigation with the Public Accounts Committee to look at possible collusion with the officials of PESA. For the past 4 years alone, Big Dipper declared revenue amounting to 10.6 billion pesos. Nakikita po nyo sa slide. The declared dividends went to the coffers of ABS-CBN tax-free. Ordinarily, this amount would have been assessed income tax of 3.7 billion pesos. That's the amount that the government should have earned, and would have eventually went to education, health, assistance to victims of calamities, and similar public services. ABS-CBN claims that BIR has cleared it of any tax liabilities. But the same agency also clarified that the tax clearance is issued not to mean that ABS-CBN has no other liabilities, or that when fraud is detected, it is already immune for further investigation. Hindi po. Kapag nakatuklas po sila ng fraud, maaari pa rin silang investigahan kahit na meron silang tax clearance. The BIR Regional Director, in fact, signified his intention to look into the operations of Big Dipper in the light of the revealing pieces of evidence that were elicited during the hearings. Bakit nga po ang GMA7 na hindi naman kasing laki o yaman kaya ng ABS-CBN ay nakapagbabayad ng lampas sa 1 bilyong piso kada taon? Samantalang ang ABS-CBN matapos makilatis ng mga dokumentong kanilang isinumite ay nakapagbayad lamang ng halos kalahating bilyon lamang sa loob ng 3 taon. Nasa slide po yan. 2016, 2017, and 2018. Bakit naman kailangan tipirin ang gobyerno samantalang ito ang nagkaloob ng pribilehyo ng prangkisa? Sa isa nga pong kaso na nabanggit sa pagdinig, ay 2.5 billion pesos ang dapat nilang bayaran mula sa pagtaya ng BIR. Napatunayan po na matapos ang compromise settlement, ang ABS-CBN po ay nagbayad lamang ng 152 million, katumbas po ng higit sa 3% na kanilang dapat bayaran. Maraming beses ko pong ginamit na halimbawa ang isang manliligaw sa usaping ito. Dahil sa kanyang paghahangad na makuha ang kamay o pagsang-ayon ng kanyang sinusuyo, pati nga buwan at mga tala ay kanyang susungkitin. Isang pribilehyo kasi na makamit mo ang kanyang pagsang-ayon. Ang prangkisa ay isa ring pribilehyo, Mr. Chair. Pagkatapos na kayo ay sagutin ng Estado at gawaran ng ABS-CBN ng prangkisa noong 1995, bakit naman ganito ang pagtrato nila sa gobyerno? Halos ayaw na nilang magbayad ng buwis. Ito ba ang in the service of the Filipino? O in this service of the Filipino? Unfair labor practice. The proceedings eloquently bared it all.
ABS-CBN violated the rights of its own workers. It has denied them their just share in production as required by the Constitution. It committed unfair labor practices that consistently denied its employees security of tenure and benefits that come with regular employment. Ang turing pa naman nila sa kapamilya nila ang mga ito. Ito po ba ang pinatunayan? Ito po ang pinatunayan sa pagdinig ng mga taong naghayag ng hinanakit na naglingkod sa kanila ng tapat sa mahabang panahon. Napatunayan din natin na sadyang nililito ng ABS-CBN ang publiko nang sabihin nito na lampas sa 11,000 ang mga empleyado nito nang masusing tingnan ang mga papeles galing sa mga ahensya ng ating pamahalaan tulad ng BIR, PhilHealth, SSS, Home Development Fund at Employment Compensation Commission. Ang regular na manggagawa ng ABS-CBN ay halos ikatlong bahagi lamang. At ang karamihan ay tinrato na independent contractors, talents, project workers at contractuals kahit pang regular na empleyo ang kanilang normal na gawain. Ipinagmalaki ng ABS-CBN ang halos 14 na benepisyo na tinatanggap ng kanilang talents, project workers or contractuals. Pero ang pinakamabuti, ang pinakamahalagang benepisyo, ang pagiging regular ay tahasan naman nilang ipinagkait sa kanila. It was established that ABS-CBN, and contrary to the endeared kapamilya treatment to its workers, showed a pattern of systemic denial from its deserving workers the benefit of regularization. Time and again, the Supreme Court ruled in favor of the aggrieved workers who were deemed employees given the basic test that what they do is within the network's control as it is desirable and necessary to the business of ABS-CBN. How can ABS-CBN reconcile the fact that people serve it for 10, 15, and even 20 years and still claim that they are not performing work necessary and desirable to its business? Paano po sila mamamalagi ng ganong katagal kung hindi naman kailangan ng kanilang paglilingkod? Isn't it that their length of service alone speak much of their loyalty, their competence, and their adherence to the kapamilya sense of belonging? Ibinabato-bato na lang ba ninyo kung saan-saan ang kapakanan ng inyong mga kawani? Gaya po ng sinabi ko na, ABS-CBN should have led the example that charity begins at home. Total, bilyon-bilyon naman ang kinikita ninyo taon-taon. At bilyon-bilyon din naman ang natitipid sa pagbabayad ng buwis. Hindi pa ba ninyo kayang totohanin na maging kapamilya ninyo ang mga manggagawang ito alang-alang man lang sa katuwiran na nakasama ninyo sila at napakinabangan sa mahabang panahon? Ngayon, ginagamit na naman sila ng ABS-CBN sa dahilan para bigyan sila ng bagong prangkisa. Hindi lamang po sila. Pati ang mga kababayan nating pinasasaya nila. Kanina lang po ay nakita natin muli ang kanilang isa-isang paghibik na kung isasara ang ABS-CBN, mawawalan sila ng tagatangkilik, tagatulong, tagapagbigay ng pag-asa, tagapagbigay ng entertainment, kapanalig nila sa bawat yugto ng kanilang buhay. Nakita po natin lahat yun. Pero ang palagi nating sinasabi, magagawa naman po yan ng ABS-CBN sapagkat yan ang pinakamalaki na broadcasting industry sa ating bansa. Magagawa naman niya yan sapagkat yan ang tungkulin niya talaga kung bakit siya kumuha ng prangkisa. Pero mas lalo niyang magagawa, Mr. Chair, na sumunod sila sa batas habang ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Sinabi ba nila sa kanilang mga taong binibigyan ng entertainment na dapat huwag silang singilin sapagkat ang prangkisang ibinigay natin sa kanila 25 years ago ay libre? Ang tawag nga natin ng free-to-air frequency. Ang ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng magbenta ng black box pagkatapos pasisingil nyo sa kanila. Sisingilin nyo sa kanila.
Hindi kayo pwedeng magbigay ng maraming channels para exclusive, para ilak ninyo, para maging encrypted. Sapagkat kapag bumili sila ng pangkaraniwang digital receiver o black box, hindi nila mapapanood yun. Kailangan magbayad ang tao. Ganun po ba yung pinaliwanag nila nung i-launch nila ang TV Plus? Hindi po. May panlin lang. May pandaraya. Dapat sana binigay yun ng libre. 12 channels, lalong napasaya ang mga tao. Lalong gumanda ang prestigyo at ang imahe ng ABS-CBN. Sapagkat walang siningil kahit isang kusing mula sa ating kababayan. Sapagkat yun ang tungkulin nila sa kanilang prangkisa. Yun ang sinumpa nila sa kanilang prangkisa. Pero kabaligtaran na nangyari. Pero ngayon gagamitin nila ang mga taong bayan. Kabaligtaran na naman ang pinapaliwanag. Hindi ba't ABS-CBN naman ang unang dahilan kung bakit ang mga manggagawa ay naging kawawa? Dahil hanggang ngayon ay binabato-bato lang nila ang kaparapatan ng kanilang manggagawa. Political bias and bias reporting. ABS-CBN has been biased in favor or against candidates during past elections is already common knowledge. Kahit paulit-ulit na itanggi ito, kahit magtago pa ito sa likod ng press freedom at doktrina ng fair comment, alam na natin ito. Ito ay wala ng bago. Kapag gusto ka ng ABS-CBN, bibigyan ka ng exposure sa pamamagitan ng interview, balita sa news, programs, at i-feature ka sa mga entertainment shows. Kung ayaw ka, tiyak na babatikusin ka, hanapan ka ng butas, lalagyan ka ng slant o anggulo sa balita na sangkot ka, at hindi ka bibigyan ng pagkakataon para sumagot o magpaliwanag. Kanina po yung mga ilang detalya ng kanilang pagmimayari sa mga ibang industriya ay binanggit na ni Congressman Defensor. Totoo po lahat yun. Nagagamit po ang lahat ng ito na plataforma para gumawa sila ng kanilang sariling mga opisyal sa gobyerno. Tutulungan nila para maproteksyonan ang kanilang mga industriya. Ibig sabihin, hindi po in the service of the Filipino. In the service of the Filipino ang mas tamang angkop. We heard some of our colleagues who ventilated their complaints. When asked, Mr. Carlo Katigbak confirmed that their sentiments are valid, and he publicly made a commitment that everyone will be accorded the chance to air their sides in his network. The offer obviously came too late in the day. It has been established and has become public knowledge that ABS-CBN aired the anti-Duterte and paid for former Senator Antonio Trillanes IV, and that exploited children in partisan politics. And despite the fact that it happened on the last day of the election period, when candidate Duterte had no more chance to react or clear his name in the same media network. Mabuti na lamang po at nag-issue ng TRO ang korte sa petisyon ni Speaker Alan Cayetano na noon ay Vice President ni Pangulong Duterte. Ayan po yung mga slides para sa inyong kapakanan. But it is not the bias reporting and the negative campaign per se that is insidious. It is the use of ABS-CBN's network to influence the outcome of political exercise, not for public good, but for its narrow political end that will inure to the advancement of ABS-CBN's corporate interests. Political partisanship is contrary to the terms of its legislative franchise and in violation of the Omnibus Election Code. Uulitin ko po ang sinabi ko na sa umpisa pa ng pagdinig natin. Hindi na dapat ma-impluensya ang mga mamamayan sa pakikialam ng ABS-CBN sa politika. If ABS-CBN wants to be in the service of the Filipino people, it should stop mixing up its economic objectives with the simple aspirations of the ordinary citizens. These two are different and poles apart. At this point, please allow me to address the ABS-CBN's contention that possible denial of its franchise application is tantamount to violation of freedom of the press
and of free speech. Kung tatanggapin po natin ang misleading na argumentong ito, edi yun palang napakaraming aplikasyon para sa renewal ng franchise ng mga radio and television stations. Noon, ay dapat pala pinagbigyan na lang natin lahat, Mr. Chair. At hindi natin siguro sila inayawan. Kung yun po yung argumento lang. Pero hindi po eh. Kasi po kung tatanggapin natin yun ang argumento, ang prangkisa will become a matter of right. Hindi na po siya pribilehyo. Wala na tayong discretion. Puro ministerial na lang. Pagka po dumating na sa Committee on Legislative Franchises, wala na po tayong option doon. Siguradong dapat po ibigay natin. Sapagkat pag hindi natin ibinigay, sasabihin nila, oh, that is a violation of free speech. Hindi po ganun. That will be in direct violation of the mandate reposed by the Constitution to Congress as the guardian of this special privilege. Unable to repel the avalanche of evidence against the grant of a new franchise, ABS-CBN Corporation tries a new tact. Very recently, they asked for prayers, words, and actions, and pleaded for help, saying that it's no longer about business for them, but about the kind of system and country and leadership we want. Ito po yung sinabi nila, quoted po ito sa social media and other platforms. But how can ABS-CBN manage to still reverse the tide of public opinion against it when their phalanx of lawyers and accountants prove inadequate to the evidence-based interpellations on the floor that expose their ruse and ledger domain? The last 2 days of the hearing told it all. The defenses of ABS-CBN finally crumbled in tatters, and for all the people to see. The irony is ABS-CBN's appeal to flood, I will quote this again, to flood social media pages with positive stories about ABS-CBN. Apparently, the network, Mr. Chair, is the only one left to believe in the rectitude of its cause or the lack of it. Mr. Chair, maybe they are living in a parallel universe. It is like the proverbial ostrich that buried its head in the sand, but exposed its whole body for all people to see. This is the pitiful state of a broadcasting company which believed that it was invincible for so long a time, and it is above the law. It is high time that the sovereignty of the airways be restored to the people, the ones who will finally decide to whom and when to grant this special privilege called franchise. Mr. Chair, gusto ko pong pasalamatan bago ko magtapos si Enrique Hill at Lisa Soberano sa pagbati at pamanghik na ipinaabot nila sa aming mag-asawa. Naramdaman ko ang kanilang katapatan. Sana po ganun ang ABS-CBN. Sa kanilang dalawa, alam ko na mauunawaan nila na ito po ay tawag lang ng tungkulin. At hinahangad ko ang higit na tagumpay para sa kanila sa mga darating na panahon. Let me end with a popular movie clip from an on-screen and off-screen hero that had captured the hearts of millions of Filipinos to sum up the comprehensive, impartial, and open proceedings implored by the Speaker of the House, Alan Peter Cayetano, in regard to the franchise application of ABS-CBN. Pinuno mo na sa Judge. Malapit na kitang kalusin. Yang sabi nga po ni FPJ, Mr. Chair, kung uulitin ko lang, ABS-CBN, puno na ang salop. Dapat ka ng kalusin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Deputy Speaker Dante Marcoleta. At ngayon po ay napakinggan na po natin ng magkaparehas na panig. Inaanyayahan po lahat ng mga miyembro, katulad ko po, na miyembro ng legislative franchise na rebisahin na po
ang mga bagay na binigyan po ng pagbubuod ni Deputy Speaker Dante Marcoleta at ni Congressman Zarate upang mas maayos po nating pag-aralan at mapag-aralan ang pagboto In order to have a more systematic and organized consideration of the summarized points or arguments discussed by both sides, gagawa po ang committee ng isang TWG as per Section 10 of the committee's internal rules to study and draft their recommendations on the application for franchise of ABS-CBN to be presented in the meeting of the committee tomorrow. So ang kasama po dito sa technical working group ay si Congressman XJ Romualdo, Deputy Speaker Pablo John Garcia at Congresswoman Stella Luz Kimbo. So bukas po, magkakaroon po tayo ng hearing ng Committee ng Legislative Franchise alauna po ng hapon. Pero pakiusap ko po sa mga members, kung pwede po kayong magpaaga ng pag-login o pagpunta kasi meron po tayong organizational meeting ng 12:15, 12:30 po bago po ang ating hearing proper na alauna. Atin rin pong ipagpapatuloy ang pagdinig ng House Resolutions patungkol naman sa NTC, Solgen at ang show cause order ng Kongreso sa NTC. Kasama na rin po ang iba pang mga usapin patungkol rin po dito sa pagbibigay ng prangkisa ng ABS-CBN, kung may nilabag ba ang AMCARA at yung po kaninang nasabi ni Vice Chairman Mike Defensor na patungkol sa Meralco. Iaanunsyo po ng Blue Ribbon Committee kung kailan po ang magiging hearing para dito. Sa mangyayari po na hearing bukas para sa Committee on Legislative Franchises, excuse po muna ang members ng Blue Ribbon Committee. Maraming salamat, Chair Jonathan. Para sa pagtatapos, una sa lahat, gusto ko lang pong pasalamatan sina Speaker Alan Peter Cayetano at Majority Floor Leader Martin Romualdez para sa kanilang tiwala at patnubay sa ating committee para masiguradong patas, bukas at komprehensibo ang pagsasagawa ng ating mga hearing. Pangalawa, lubos din po tayo nagpapasalamat sa ating mga kasamahan sa Committee on Legislative Franchises at Committee on Good Government and Public Accountability, kabilang din ng ilang mga mababatas na tumulong sa atin upang busisiin ang iba't ibang issue. Ganon din ang aming lubos na pasasalamat sa ating mga naging resource persons at mga opisyal ng ABS-CBN sa kanilang matyagang pagsagot sa mga tanong at pagbigay ng liwanag sa mga isyong tinalakay. Amid our battle against COVID-19 pandemic, the past 2 months have been challenging and grueling for the Committee on Legislative Franchises and its members to deliberate on the most controversial franchise of a media network. As we approach the final and most critical part of the deliberation, we call on our members to base their decision on their appreciation of facts and testimonies presented by all sides. As our Speaker has always reminded us to do what is right, let us continue to live up to the commitment of the 18th Congress to be a relevant, responsible, and responsive institution. Buong Pilipinas ay sumubaybay at nagbantay sa ating mga talakayan. May mga pagkakataong naging emosyonal ang mga pagtalakay sa isyu, ngunit hindi tayo tumigil hanggang makuha ang punot dulo ng problema. Nakinig tayo sa bawat argumento at alegasyon, at lahat ay binigyan natin ng pagkakataong makapagsalita at may pagtanggol ang kanilang opinyon at paniniwala sa pamamagitan ng malayang talakayan tulad nito. Pinagtitibay natin ang ating demokrasya, walang pinaburan o kinilingan sa bawat pagdinig. This is a historic opportunity for the 18th Congress to make a difference and prove our independence and integrity as an institution. We have all risen to this challenge and proven to everyone that we are capable of conducting exhaustive proceedings despite the current limitations and enormous expectations from the public. As we ask that our members be continuously guided by the principles of fairness, justice, honesty, and respect as we cast our final vote on the issue. We shall all vote according to our conscience. We also request from those who feel strongly about this issue to refrain from casting aspersions that do nothing but muddle the issue.
Kailangan po nating magkaisa, magkaintindihan at magtulungan upang maitawid ng maayos ang isyong ito. Maraming salamat po. Mr. Chair, Maraming salamat, Mr. Chairman Chair. Chikoy. Yes, Minority Leader. pwede po bang ibigay ng kaunti lamang manifestation for this? Gusto ko lang po magpasalamat. Yes, Minority Leader, you're given 2 minutes to manifest. Gusto ko lang pong pasalamatan ng ating speaker sa pagkakataong binigay niya na exhaustively at comprehensively ay ito po ay tinalakay natin. Pro or con, whatever it is, ay palagay ko po nagawa natin ang dapat natin gawin. Gayun din po, kinukongratulate ko ang ating chairman ng Committee on Leadership Franchise, si Chairman Chikoy Alvarez. Gayun din po ang chairman ng Committee on Public Accountability, Chairman Jonathan Alvarado. Gayun din po ang Vice Chairman, si Chairman Defensor. At lahat po dito, I would like to congratulate you for doing everything you can. Pinagtiyagaan po ninyo. At talagang ito po ay tinalakay natin. Oo, kahit po gabihin po tayo, I really would like to congratulate ninyo. Salamat po sa inyo lahat. At alam ko po na ito ay dapat nating ipanalangin kung ano magiging boto natin for the next day. Yun lang po ang nais kong sabihin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Minority Leader Bishop Benny Abante. Sa lahat po ng ating mga kasama na miyembro ng Blue Ribbon Committee, ang chairman pong ito ay nagpapasalamat sa inyo, lalong-lalo na po sa aking masisipag. Wala ka pong masabi sa aking mga Vice Chairman, napakasisipag. Vice Chairman Mike Defensor, Senior Vice Chairman Boying Remulla, sa ating pong mga members na parating umaattend po ng ating hearing, sa atin pong mga kasama na nagrepresent sa pro at anti, kay Congressman Marcoleta, kay Congressman Jun Datol, Congressman Carlos Zarate, Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, sa ating minamahal na Minority Leader, sa ating kasama, Congressman P.D. Barsaga, parating nandito at nagbibigay ng linaw sa atin, Congressman Dindi Bautista, sa ating Majority Leader, sa ating nagmamahal na Speaker of the House, gayon din sa Committee on Legislative Franchises na pinamumunuan ni Chairman Chikoy Alvarez at ng ating mga kasama sa Secretariat, sa buong bansang Pilipinas na nakasama namin sa haba po ng mga hearing na ating ginagawa at ginaganap. Pangkaraniwan ay nagsisimula ng alauna at kung minsan ay natatapos halos magmamadaling araw na, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sana po hindi po namin nasayang ang inyong oras ng panonood, bagkus ay maging kapaki-pakinabang po yung mga bagay na narinig ninyo at natunghayan ninyo dito sa bahay ng taong bayan, dito sa House of the People. Kami po sa Blue Ribbon Committee ay patuloy at maaari ninyong maging puntahan, maging daluyan ng inyong mga luha. Sabi nga po namin, ang sumbungan ng bayan na kailangan parating umaaksyon para sa buong bansang Pilipinas, para sa ating mamayan. Bagamat patapos na po ang usapin sa ABS-CBN, ang laban po para sa mamayang Pilipino ay malayo pa ang tatahakin. Sa susunod na linggo po ay patuloy po ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Pagdating po ng Miyerkules, 1 p.m., patungkol po ito sa usapin sa kuryente. At pangkaraniwan, kayo po ay maraming reklamo sa mga power utilities, isa na po dito ang Meralco. Pagdating naman po ng Huwebes, trabaho po tayo ulit at pag-uusapan naman po natin sa Huwebes kung naayos na ba ng DSWD o nakagawa na ba sila ng mas mabilis at mas magandang sistema para po sa pamimigay
ng Social Amelioration Program. Gayon din po, ang amin pong chairman ng Public Accountability, ang atin pong partner Mike Defensor, ay mangunguna naman para sa hearing sa pagpapauwi ng ating stranded OFWs, pati po ng mga locally stranded nating kababayan dito sa bansang Pilipinas. Kasama na po ng aming pasasalamat ang napakagandang pagturing at pagsasamahan, at alam ko po marami sa atin ay tinatansya pa rin kung ano ba talaga ang dapat igawad sa ABS-CBN. Kailangan ba itong bigyan ng muli ng prangkisa o kailangan ng tuldukan ang ABS-CBN? Iyan po ay ating assignment sa magdamag na ito. Iyan po ay ating tungkulin sa Diyos at sa bayan. Sa parte po ng Blue Ribbon Committee, on the part of the Blue Ribbon Committee, the hearing is now adjourned. On the part of the Committee on Legislative Franchises, hearing is now adjourned.